Di ba nga nag-upload ako ng video regarding sa aking kotse dahil sira nga yung windshield ko. Hindi ko nga alam kung anong nangyari doon sa windshield na yun, kung tinamaan ba ng bato or nag-crack na bang sadya, or hindi ko alam kung meron bang mga batang naglaro dito sa malapit sa amin tapos natamaan ng bato. Hindi ko talaga alam kung anong nangyari doon sa windshield na yun. At yun na nga, dahil kailangan na nga siyang palitan dahil humahaba na nga yung crack, pumunta na nga ako dyan sa Aguila Glass para nga mag-canvas kung magkano ang paggawa ng ganyan. Buti na nga lang nung pagpunta ko doon sa outlet nila, tapos nung chinek din yung kanilang stocks kung meron bang pwede dyan sa sasakyan ko, ay buti na nga lang at meron stock. Kaya ayan, magagawa na din sa wakas yung aking basag na windshield. Diyos ko, ang hirap magbiyahe pag ganyan. Baka ako'y mahuli at ako'y matikitan. Nagpa-home service na nga lang din ako dahil malapit lang naman yung branch ng Aguila dito sa aming bahay. Kaya ayan, nagpa-home service na nga lang ako at wala din namang additional na bayad. Pagkadating nga nila dito sa bahay, pinalipat ko nga muna dyan sa katapat na bahay namin dahil medyo malilim dyan at may puno ng kahoy. Buti na nga lang nung gumagawa sila ay nataon naman na sarado yung kapitbahay namin na may tindahan. Salamat na nga lang din para hindi kami makaabala. Nakakahiya naman kasi kung dyan kami gagawa tapos bukas yung kanilang tindahan. Ford. So, ayan. Ilang oras kayo nagpapalit ng mga ganyan, kuya? Less than 30 minutes na. 30 minutes? Depende sa klase ko. Ay, pero ganito. Eh? Gusto mo na walang po ito, ma'am. 11. Ba't hindi pa pinagawa nga po? Nandun na kayo eh. Saan doon sa pwesto nyo? Ang init eh. Hindi, may gagawin pa ako dito sa loob, kuya, sa bahay. Eh, nag-aaral kasi ako, kaya kailangan tapusin yon. Kailangan ko i-submit yun eh. Kaya umuwi agad ako. Yan. Pag ganyan pala, ang tapos nilang magkabit ng is less than an hour lang. So, mabilis lang din pala. Isinukat nga muna nila yung salamin na dala nila bago nila tanggalin yung sa akin na nabasag. Para syempre ma-double check nila kung tama ba yung nadala nilang salamin o baka naman mali yung nadala nila. Buti na nga lang at yung dala nilang windshield ay sakto naman dun sa pampalit sa windshield na nabasag. Eto lang din talaga ang problema pag may sasakyan ka dahil pag may sira, ang mahal din talaga pag magpagawa. Hindi rin talaga basta-basta magpagawa kahit sabihin mong yan lang ang sira dyan sa sasakyan na yan. Aba, mahal din. Nasa 12,000 nga din sana yung babayaran ko niyan. Eh syempre dahil kuripot nga tayo, abay nanghingi tayo ng discount. Nga lang napakiusapan ko si ate at ayun, ang babayaran ko na lang ay 11,500 ata. Nakalimutan ko. Basta parang ganun lang, nagre-range lang siya ng 11 to 11,500. Parang ganun. Basta nakalimutan ko na. Kasi nga naman nung nakaraan pa tong video na to, ngayon ko lang na-edit. O diba, yan pa lang yung sira na yan, pero umatikabong gastos na ang nangyari. Ano pa kaya kung meron pang ibang sira? O diba? Ang hirap lang din talaga mag-maintain ng isang sasakyan dahil hindi biro yung mga parts niyan. Sobrang mamahal. Bukod nga dun sa pag may sira ang sasakyan, kailangan mo ipagawa. Abay, syempre, yung pang araw-araw mo na pang gasolina, gastos din yon. Nahirapan nga sila kuya ng gusto dyan sa pagtanggal sa basag na salamin na yan dahil sobrang dikit daw. Ayun. Ganito pala itsura niya. Yan, maglalagay na sila kuya ng sealant. Yan na si kuya. Oh. Go kuya. Go kuya.
Pag ganyan kuya, mga ilang minutes yan bagot matuyo. Mga 2 days dapat yung ano namin ito. Ano? Ano? 2 days. Pero dapat wag mo nang karwas. 2 days muna bago i-carwash. Okay. Hindi, ibig ko sabihin, pagka ganyan, naglagay kang sealant ng ganyan. Madali lang po matuyo ito. Mamang ilalim ng po yung pagana. Pagkatapos mga ilang minutes lang, pwede nakabitan ng salamin? Pwede nyo yung gamitin pagkakabit po. Napansin nyo ba na nilagyan nga nila ng tape ni Kuya dyan sa taas? Ang purpose daw niyan ay para daw pag ginamit ko ay hindi daw may misalign yung nakalagay na salamin. Dahil bago nga lang daw yung gawa tapos gagamitin ko na ay nilagyan na nila ng tape dyan para daw may pang support dun sa salamin pag nagagalaw. Inabantay ko na nga din yan kay nanay pagkatapos nila dyan sa pagkabit ng tape dahil hindi ko na nga sila matapos i-assist. Gagayak na nga din ako niyan dahil may pasok pa ako sa school. So again, nabanggit ko na nga sa inyo yung mga dahilan kung bakit hindi basta-basta magkaroon ng sasakyan. Dahil sobrang mahal talaga ang maintenance ng isang sasakyan. Hindi lang din sa maintenance. Syempre, may yearly renewal na rehistro yan. Hindi naman pwede hindi nyo pa rehistro yung sasakyan nyo. So, sa mga nagbabalak kumuha ng sasakyan dyan, good luck sa inyo at tingnan mabuti ang inyong budget kung kakayanin nyo ang pag-maintenance ng isang sasakyan. So, ayan, yun lang. Thank you so much at please follow my page for more updates and for more videos. Thank you so much!